Welcome to Cine Recap PH. Nag-aalala ang isang ama na baka pipi ang kanyang anak na babae, kaya bumili siya ng loro para turuan itong magsalita. Pero kahit anong pilit ng bata, wala siyang masabi kahit isang tunog man lang. Paulit-ulit na tinuturuan ng ina si Marie upang makapagsalita, hanggang nainis na ang ina at nagalit na din ang amang si Warren at nag-umpisang magtalo ang mag-asawa. Habang natatakot ang bata sa pag-aaway nila, ang loro naman ay biglang nagsimulang turuan siyang magsalita. Cop. At mas nakakagulat, bigla siyang nakasunod sa sinabi nito. Hop. Hop. Pagkarinig ng boses, agad tumigil sa pagtatalo ang mga magulang. Napatigil si Warren, hindi makapaniwala, habang si Lila, ang ina, ay masayang niyakap ang anak. Sa tulong ng loro, unti-unting nalampasan ni Marie ang takot niyang magsalita, at naging magkaibigang hindi mapaghiwalay ang dalawa. Pero di nagtagal, napansin ni Marie na kakaiba si Polly, hindi lang siya marunong magturo ng pagsasalita, kundi tila mas mataas pa ang katalinuhan niya kaysa sa karaniwang ibon. Sa kabila ng talino niya, labis namang takot si Polly sa matataas na lugar. Kapag tinititigan siya ng mabagsik na pusa ng pamilya, hindi siya makagalaw, naninigas sa kanyang patungan. At kapag sumusugod ang pusa, nagpapanik lang siyang gumagapang sa sahig. Isang beses, nang muntik na siyang maaga ng pusa, buti na lang at nasalo siya ni Marie sa tamang oras, at nailigtas siya mula sa tiyak na kapahamakan. Habang mas gumagaling si Marie magsalita dahil kay Polly, lalo namang lumalabas ang pag-aalala ng kanyang ama. Kinagabihan, sinabi ni Warren sa asawa na ang presensya ni Polly ay magpapadepende lang kay Marie, kaya napagdesisyonan niyang ipaalis ang loro. Naniniwala siyang yun lang ang paraan para matutong maging independent ang anak. Hindi niya alam na si Polly ay ang pinakamahalagang kasama at kaibigan ng kanyang anak. Narinig ni Marie ang lahat mula sa itaas. Hindi niya kayang isipin ang buhay na wala si Polly, para sa kanya, hindi ito pabigat kundi tagapagligtas. Dahil ayaw niyang mahiwalay kay Polly, nagpasya siyang turuan itong lumipad. Pero nang tumingin si Polly pababa, lalo siyang natakot. Ibinuka niya ang kanyang pakpak pero agad ding umurong sa sobrang takot. Alam ni Marie ang pagiging duwag ni Polly, kaya umakyat siya sa bintana para ipakita kung paano lumipad, umaasang mababawasan ang takot nito. Habang nakatingin sa bituin, puno ng pag-asa ang mukha ni Marie, hindi niya alam na may paparating na panganib. Tumalon-talon siya sa terasa, pero biglang bumigay ang bubong. Nadulas siya pababa, at sa huling sandali ay nakahawak sa gilid. Narinig ni Warren ang ingay at agad siyang tumakbo, nasalo niya ang anak. Ilang segundo bago ito bumagsak. Pagtingin niya sa loro na nang magdulot ng trahedya, lalo niyang pinagtibay ang desisyong paalisan ito. Para sa kanya, si Polly ay panganib na magdadala lang ng gulo sa pamilya. Kinabukasan, hindi pinakinggan ni Warren ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Marie. Dinala niya si Polly palayo. Hinabol ni Marie ang sasakyan, sumisigaw ng buong sakit, pero hindi niya napigilan ang desisyon ng mga matatanda. Nagpatuloy si Warren nang hindi lumilingon. Gayunman, ang simpleng bili ni Marie ay tumatak sa puso ni Polly na parang marka. Akala niya, kapag natuto siyang lumipad, magkikita silang muli. Hindi niya inasahang magiging obsesyon ni Polly ang paghahanap ng daan pauwi. Dinala siya ni Warren sa isang sanglaan sa maliit na bayan. Dati itong takbuhan ng mga tao para sa agarang pera, pero dahil sa modernong serbisyo, bumagsak ang negosyo at nahirapan ang may-ari. Si Polly, na nakakulong at parang sinasakal, lalo lang nagiging irritable habang nakikita ang madilim na tindahan. Araw-araw niyang minumura ang may-ari. Hindi lang ang may-ari ang napapasama, pati bawat customer ay hindi nakakaligtas sa pang-aasar niya. Dahil sa talas ng dila ni Polly, naiinis ang lahat at gusto siyang turuan ng leksyon. Tanging isang mabait na matandang babae ang may hindi maipaliwanag na pasensya sa kanya. Si Ivy, na maagang naulila sa asawa, ay wala nang makausap. Alam niyang kailangan niya ng kasama, kaya binili niya si Polly sa mataas na presyo, umaasang may makakausap siya sa natitirang buhay niya. Pero paglabas nila, hindi tumigil si Polly sa kadaldalan, na nagbigay kay Ivy ng matinding sakit ng ulo. Hindi na niya kinaya,
Kaya binuksan niya ang kulungan para palayain ito, iniisip na hindi sila bagay at mas mabuti pang maging malaya ang ibon. Pero dahil hindi marunong lumipad si Polly, hindi niya alam kung paano makakabalik kay Marie, at muntik pa siyang tamaan ng mga nahuhulog na bagay. Takot na takot siyang mag-isa, kaya bumalik siya kay Ivy at nakiusap, ayaw niyang mawala ang tanging pag-asa niya. Puno ng pakiusap at takot ang kanyang boses. Bagamat inis, naunawaan ni Ivy ang pinanggagalingan niya matapos marinig ang buong kwento, at pumayag siyang ihatid si Polly pauwi. Pagkakita ni Polly sa dati niyang bahay, sumigaw siya sa sobrang tuwa. Pagkababa ni Ivy ng bintana, agad nilang nakita ang karatulang sold. Sinabi ng isang kapitbahay na lumipat na ang pamilya ni Marie sa Los Angeles. Bagamat nadismaya, umaasa pa rin si Polly na ipagpapatuloy ni Ivy ang paghahanap. Ngunit inamin ni Ivy na masyado na siyang matanda para sa isang biyahe na aabot ng 3,000 milya. Kaya wala nang nagawa si Polly kundi sumunod pabalik sa RV ni Ivy. Habang pinagmamasdan ang ambon sa labas, nagsisi siya na hindi niya pinakinggan si Marie noon, kung natuto lang sana siyang lumipad ng mas maaga, nasa mga bisig na sana siya ng kanyang amo ngayon. Pero ang matinding pananabik ni Polly ay nagbukas ng mga alaala ni Ivy, mga alaalang matagal nang natabunan ng alikabok. Ang mga araw na naglalakbay sila ng kanyang yumaong asawa sa RV na yun. Sumikat ang pamumuhay sa RV noong kalagitnaan ng ika-20 siglo sa Amerika, kaugnay ng kalayaang sumunod sa digmaan at paghahanap ng bagong mundo, at naging paraan ito para sa marami na mabuhay ng tunay at malaya. Pero mula nang mamatay ang asawa ni Ivy, hindi na muling humandar ang RV. Nauunawaan ni Ivy ang ganitong klaseng matinding pananabik. Nang makita niyang tila naiiyak sa lungkot si Polly, napagtanto niyang hindi dapat sakuan ang ganitong pagnanais. Kaya gumawa siya ng isang tila kabal-iwang desisyon, papaandarin niya ang RV at bibiyahe ng daan-daang milya para maihatid si Polly pabalik kay Marie. Umaasa siyang ang pananabik na tumatawid ng bundok at dagat ay magkakaroon ng masayang wakas. Ngunit habang puno sila ng pag-asa sa pag-alis, hindi nila alam ang panganib na naghihintay. Sa biyahe, kumakanta sila, pinagmamasdan ang tanawin, at paminsan-minsang humihinto sa magagandang lugar kung saan iginuguhit ni Ivy ang anino ni Polly. Sa hangin at ulan, nabuo ang isang malalim na ugnayan sa pagitan ng tao at ibon. Isang araw, habang nagmamaneho sa disyerto, lumabo ang paningin ni Ivy dahil sa pagod at hindi niya napansin ang paparating na truck. Sinubukan niyang umiwas, pero nawala ng kontrol ang sasakyan at sumadsad sa magaspang na buhangin. Sa kabutihang palad, tumigil din ito. Bumaba si Ivy para humingi ng tulong, sinabihan si Polly na maghintay. Habang pinapanood niya si Ivy na papalayong hirap maglakad, nakaramdam si Polly ng matinding kaba, natatakot siyang hindi kayanin ng katawan nito ang paglalakad sa disyerto. Dumating ang tulong, ngunit ang sinabi ng doktor ay lalo pang dumurog kay Polly, malubha na ang pagtanda ng mga mata ni Ivy, at malapit na itong mabulag. Ayaw maging pabigat, hinikayat ni Ivy si Polly na magpatuloy mag-isa, sinabing mararating niya ang Los Angeles kung lilipad siya patungo sa dapit hapon. Bagamat pilit hinatago ni Ivy ang lungkot ng pamamaalam, matagal nang itinuring ni Polly na pamilya si Ivy. Nakita niya na sa likod ng ngiting pilit, ang pag-aalinlangan at guilt na nakatago sa likod nito. Ayaw siyang iwan ni Polly sa oras na pinakakailangan siya. Hindi niya matanggap na haharapin ni Ivy ang paparating na dilim ng mag-isa. Kaya iniwan niya muna ang paghahanap kay Marie at piniling manatili sa tabi ni Ivy, maging mga mata nito sa mundo. Nalaman niya na ang pinakamahalagang pagkakaibigan ay ang presensya sa kasalukuyan. Sa mga sumunod na araw, tapat na sinamahan ni Polly si Ivy sa pinakamadilim na yugto ng buhay nito. Mula sa paghabol sa nakaraan hanggang sa pagprotekta sa kasalukuyan, ipinakita ni Polly na ang tunay na pagkakaibigan ay isang uri ng pagliligtas. Hanggang sa maramdaman ni Ivy ang huling sinag ng dapit hapon at tuluyan siyang iwan ni Ivy mag-isa. Pagtingin ni Polly sa walang lamang kama, naunawaan niyang oras na para ipagpatuloy ang paglalakbay. Naalala niya, parehong nais ni na Ivy at Marie na matuto siyang lumipad. Ang alaala nilang yun ay tumagos sa matagal na niyang kaduwagan na parang sinag ng liwanag. Alam niyang hindi na siya pwedeng tumakas.
Kung gusto niyang makabalik kay Marie, kailangan niyang harapin ang takot. Ito ay pagnanais na muling magkita at tugon sa dalawang kaibigang minahal niya. Kahit nanginginig sa takot sa taas, malakas niyang pinalipad ang kanyang mga pakpak. Ayaw na niyang maging bihag ng takot. At sa hindi inaasahan, talagang lumipad ang kanyang katawan. Ang pakiramdam ng pagtanaw mula sa itaas ay nagpawala ng pagod at pangamba. Nararamdaman niya ang init ni Ivy sa hangin at nakikita ang ngiti ni Marie sa mga ulap. Bawat pagaspas ng pakpak ay tugon sa dalawang mabibigat na pag-asa. Lumipad siya sa ibabaw ng mga gubat at disyerto, tinitiis ang hirap para makarating sa Los Angeles. Pagkaraan ng napakaraming araw at gabi, isang banyagang lungsod ang nagpaunti sa tibok ng kanyang pakpak. Nakilala niya ang ibang mga loro at humingi ng tulong. Dinala nila siya sa kanilang pinuno, si Ignacio. Doon nalaman ni Polly na nasa East Los Angeles na pala siya. Sinabi ni Ignacio na ang mga loro niya ay ginagaya lang ang tunog, at ngayon lang siya nakakita ng ibong tunay na nakikipag-usap tulad ni Polly. Mabait na hinanap ni Ignacio ang address ni Marie, pero wala siyang nahanap. Bumagsak ang loob ni Polly. Sa pangungulit ng ibang loro, nanatili muna si Polly sa bar ni Ignacio, kumakanta at sumasayaw para sa mga turista habang nagtatanong ng balita tungkol kay Marie. Dahil sa talino niya, napansin siya ng isang lalaking si Benny na agad nagplano ng mabilisang pagyaman. Inalok niyang bilhin si Polly ng $10, pero tumanggi si Ignacio dahil alam niyang masama ang balak nito. Hindi sumuko si Benny. Alam niyang maraming customer ang walang papeles, kaya nagsumbong siya sa pulis. Nang salakayin ng pulis ang lugar, sinamantala ni Benny ang kaguluhan para agawin si Polly at tumakas. Nagkunwari siyang tagapagligtas, sinabing inilayo niya si Polly sa pulis. Naniniwala naman si Polly, nakalimutang nakita na niya si Benny noon sa sanglaan. Noon pa man, may masama ng balak si Benny, pero nauna lang si Ivy kaya hindi niya nakuha ang gusto niya. Nagsinungaling si Benny, sinabing matutulungan niyang mahanap si Marie, pero kailangan nila ng malaking pera para makakuha ng private investigator. Kaya kailangan muna nilang mag-ipon. Kinabukasan, dinala ni Benny si Polly sa bangko at pinaupo sa puno para manmanan ang mga taong naglalagay ng password. Pagkatapos, lalapit si Benny sa mga biktima, kunwari nadadapa, habang ninanakaw ang card nito. Hindi alam ni Polly na illegal ito, at bago pa niya namalayan, sobra-sobra na ang kinikita ni Benny. Nang hilingin ni Polly kay Benny na dalhin siya kay Marie kinabukasan, biglang nagkaroon ng kasakiman ang nobya ni Benny. Humingi ito ng alahas na nakaw mula kay Polly bago raw siya pumayag na tumulong sa paghahanap. Dahil sabik na sabik nang makita si Marie, agad pumayag si Polly nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ang misyon na ito ang magtutulak sa kanya sa isang bangin na wala nang balikan. Kinagabihan, sa dilim ng gabi, pumasok sila sa isang mayamang subdivision. Lumipad si Polly papasok sa isang villa sa pamamagitan ng bintana. Dahil sa ilang beses na niyang nagawa ang ganitong gawain, lalo pang hamasa ang kanyang kakayahan. Tahimik niyang binuksan ng kahon ng alahas at pumili ng gintong kwintas mula sa kumpol ng mamahaling bato. Pero nang handa na siyang lumipad palabas, naiipit ang kwintas. Hinayla niya ito ng buong lakas, gumagawa ng ingay na halos gumising sa natutulog na may-ari. Habang nagpapanik si Polly at handa nang lumabas, may mga paang papalapit sa likuran niya. Nasilip ng batang lalaki si Benny sa labas ng bintana. Sa takot, nadulas si Benny mula sa gilid at tumakbo palayo kasama ang nobya niya. Kahit nagpumiglas si Polly, nahuli pa rin siya ng may-ari ng bahay. Kinabukasan, dinala siya sa isang animal shelter. Doon, agad namang namangha si Dr. Reingold sa pambihira niyang kakayahang magsalita. Nang sabihin ni Polly na gusto niyang hanapin si Marie, agad pumayag si Dr. Reingold. Pero kapalit nito, kailangan daw tumulong si Polly sa kanyang akademikong pananaliksik. Akala ni Polly, sa wakas ay may nakilala siyang mapagkakatiwalaan. Muling sumiklab ang pag-asa sa puso niya. Hindi niya alam na ang mabait na anyo ni Dr. Reingold ay isang maskara lamang ng isang sakim at mapagpanggap na tao. Pagsapit ng gabi, nakuha na ng assistant ni Reingold ang address ni Marie. Pero dahil gusto niyang pagkakitaan si Polly, itinago niya ito.
Ngunit narinig ni Polly ang lahat mula sa loob ng silid. Nanlamig ang buong katawan niya, kakalaya lang niya sa isang manloloko, ngayon ay nahulog na naman siya sa isa pang bitag. Nang mag-organisa si Dr. Reingold ng isang academic conference para lamang itaas ang kanyang reputasyon. Isang pagpupulong na sumasalamin sa bulok na kultura ng pagpapakitang gilas at pandaraya sa mundo ng akademya. Sa harap ng lahat, sinabi ni Dr. Reingold na ang kakayahan ni Polly ay bunga raw ng kanyang personal na pagsasanay. Hindi makapaniwala si Polly sa kapal ng mukha ng taong ito. Alam niyang hindi siya maaaring manahimik. Ayaw niyang magpatuloy ang kasinungalingan. At habang ipinapakita ni Dr. Reingold ang kanyang research, gumanti si Polly. You promised. Liar! 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 Sa hindi nakapagtatakang pangyayari, ginawa ni Polly na katatawanan si Dr. Reingold sa harap ng buong madla. Pero kasabay ng pagbagsak ng kasinungalingan, nag-alab ang galit ni Dr. Reingold. Ipinag-utos niyang putulin ang mga pakpak ni Polly. Sa isang malungkot na sigaw, muli siyang naging ibong hindi makalipad. Naranasan niya ang kabuktutan ng tao at tuluyang nawala ng tiwala sa sangkatauhan. Tumigil siyang magsalita. Kahit wala na siyang silbi sa akademya, hindi pa rin siya pinalaya ni Dr. Reingold. Ikinalaboso siya sa isang madilim na basement. Akala ni Polly, hindi na niya muling makikita si Marie. Pero may isang taong magbabago ng kapalaran niya, ang janitor na si Misha. Isang araw, habang naglilinis si Misha, nakarinig siya ng magandang awit mula sa basement. Sinundan niya ang tunog at natuklasan ang nakakulong na si Polly. Isang loroong marunong kumanta, hindi siya makapaniwala. Pero sa paglapit niya, aksidente niyang natamba ang isang kulungan. Leave me alone! And don't come back! Kinuwento niya ito sa mga kasamahan niya, pero tinawanan lang siya. Paano raw makakapagsalita ang isang loro? Para patunayan na hindi siya nababaliw, bumili si Misha ng mangga, paboritong pagkain ni Polly, umaasang mapapagsalita niya ulit ito. Pero kahit naglalaway si Polly at naamoy ang matamis na prutas, hindi niya maibaba ang kanyang depensa. Bumalik sa isip niya ang lahat ng panlilinlang at sakit. Naniniwala siyang ang mga hilig ng tao ay mga patibong lamang. Hanggang sa muntik ng kainin ni Misha ang mangga, doon na hindi nakatiis si Polly at nagsalita. Alright, mango, 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 M-A-N-G-O, mango. Are you happy now? Hindi makapaniwala si Misha sa narinig niya. Hindi lang pala marunong magsalita si Polly, kaya pa niyang magbaybay ng mga salita. Unti-unting nagtiwala si Polly kay Misha at ikinwento ang buong nakaraan niya. Naantig si Misha. Isa rin siyang taong malayo sa pamilya, kaya ramdam niya ang sakit ng pangungulila at naunawaan niya ang pagkahumaling ni Polly kay Marie. Hindi niya matanggap na ang isang tapat na ibon ay nakakulong sa dilim. Naniniwala siyang karapat-dapat si Polly na muling makita ang mahal niya. Kaya gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Kahit pinipigilan siya ni Polly, binuksan pa rin ni Misha ang kulungan at ibinalik ang kalayaan nito. Sa opisina ni Dr. Reingold, nahanap nila ang address ni Marie. Nang makumpirma ito, hindi mapigilan ni Polly ang sobrang tuwa. Akala nila, makakaalis sila ng maayos, pero paglingon nila, naroon si Dr. Reingold. Agad niyang inutusan ng assistant na hulihin si Polly. Nang makita ni Misha na ibabalik si Polly sa madilim na basement, hinaranggan niya si Dr. Reingold at buong tapang na kinuha si Polly. Isang tahimik na pag-aaklas laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan, isang paninindigan para sa karapatan at katarungan. Pero pagdating nila sa hagdan, nakaabang na sa kanila ang mga gwardya. Umatras sila, at muling naglakad sa ibang direksyon, at si Polly ay kinakabahan na parang muli siyang nahuhulog sa bangin. Nang malapit na silang mahuli, mabilis na nagtago si Misha sa isang silid pagsasaliksik at nilock ang pinto. Pagtingin niya sa mga hayop na ginagamit sa eksperimento, isang kabal-iwang ideya ang biglang sumulpot sa isip niya. Samantala, si Dr. Reingold na nakaharang sa labas. Malakas na kumalabog si Dr. Reingold sa pinto, at nabuksan ito matapos pilitin ng security na sirain ang kandado. Pero pagbukas, isang daga ang biglang tumakbo palabas. Bago pa sila makapasok, pinalaya na ni Misha ang lahat ng hayop sa silid,
at nakatakas na sila ni Polly sa bintana. Gamit ang address na nasa papel, dinala ni Misha si Polly sa bahay ni Marie. Sa pag-iisip na makikita na niya ang amo na araw-araw niyang hinahanap, halos hindi makahinga si Polly sa kaba. Sa sandaling yun, nakakita siya ng pamilyar na figure sa labas ng bahay. Akala niya, yun na ang matagal niyang hinihintay. Pero nang lumapit sila, isang hindi kilalang mukha ang bumungad. Natakot ang batang babae at mabilis na tumakbo. Parang gumuho ang mundo ni Polly. Naglaho ang lahat ng pag-asa, parang nawala ng saysay ang lahat ng paghihirap niya. Pero biglang may lumabas na babae mula sa bahay. Sinabi na siya si Marie. Napatras si Polly sa takot. Sa alaala niya, bata pa si Marie, paano magiging siya ang babae na ito? Naisip niyang baka isa na namang patibong, kaya pinilit niyang paalisan si Marie. Pero may narinig siyang napakapamilyar na himig. Ito ang awit na palagi siyang inaawitan ni Marie noong bata pa siya, isang alaala na para lamang sa kanilang dalawa. Doon lang naniwala si Polly na ang dalagang nasa harap niya ay si Marie. Lumapit ito kay Marie at sila ay emosyonal na nagsama. Sinabi niya kay Marie na kaya na niyang lumipad, at biglang lumipad pataas, lumapag ng maayos sa mga kamay ni Marie. Hindi niya inakalang para lamang makabalik kay Marie, aabutin siya ng 20 taon at tatawid ng kalahati ng Estados Unidos. Ito ay isang pelikulang nakabalot sa inosenteng anyo, ngunit puno ng init, lakas at pag-asa. Napagkaraan ng 20 taon, nang muling magkita sina Polly at ang nagdalagang Marie dahil sa isang himig mula sa kanilang nakaraan, nagkaroon ng saysay ang lahat ng paghihintay. Minsan, hindi siya makalipad dahil sa takot sa taas, pero lumipad siya para sa isang pangako. Minsan, nawalan siya ng tiwala sa tao dahil sa panlilinlang, pero hindi nawala ang pagmamahal sa puso niya. Ang paglalakbay niya ay tulad ng buhay natin. May mga pagtataksil, may mga pagkiling, pero may mga yakap din ng kabutihan at pagprotekta. At ang mga determinasyon at kabutihang nakatago sa puso natin ang nagiging lakas para malampasan ang hirap. Kapag pakiramdam mo'y mag-isa ka sa paglalakbay, alalahanin mo si Polly, na kahit maliit, may tapang na sundan ang puso niya. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maniwala na may lugar ka sa mundong ito. Nawa ay nagustuhan niyo ang storya ng film ng Polly. At huwag kalimutan mag-like at subscribe sa Cine Recap PH.